Sa pagsisimula ng kwento, isang dugwang kamay ang sinusubukan na abutin ng isang kamay na nakasuot ng armor, nang biglang isang napakalaking paa ng halimaw ang dumagundong sa lupa. Maraming halimaw ang naglalakad at pumapatay ng mga tao. Nagtatakbuhan ng mga tao habang sumisigaw at humihingi ng tulong dahil hinahabol sila ng mga halimaw. Ito ang Dragon City, at ito'y bumagsak habang nilulusob ito ng mga halimaw. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang naiwan at patuloy na nakikipaglaban. Bagamat sugatan na siya, alam niyang imposibleng mapatay ang lahat ng mga halimaw, ngunit hindi siya tumigil. Sinaksak niya ang mga halimaw na nasa harapan niya. Biglang isang batong halimaw ang humawak sa kanya mula sa likod. Dumudugo ang kanyang katawan habang hawak siya ng halimaw. Buong lakas siyang itinapon nito sa lupa, na nagdulot ng malakas na impact at nagkalat ng mga bato at usok. Nang hamupa ang usok, nakatayo pa rin ang lalaki, ngunit sobrang sugatan na siya. Nang gigigil niyang kinagat ang kanyang labi, habang iniisip kung kaya ba pa niyang magpatuloy. Bigla na lang may gumalaw mula sa bangkay ng isa sa mga halimaw. Gumalaw ang tila mga galamay, at tumagos ito sa kanyang katawan mula sa iba't ibang anggulo. Itinaas ng mga galamay ang lalaki sa ere, at habang unti-unti siyang nawawalan ng malay, nagsimula siyang magsalita para sa kanyang ama at ina, sinasabing ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Samantala, patuloy pa rin ang paninira ng mga halimaw sa lungsod. Habang tinitingnan niya ang Dragon City na winuwasak sa harapan niya, sinabi niyang hindi siya masaya tungkol dito. Biglang bumagsak ang mga malalaking bulalakaw sa lungsod, tuluyang winasak ang Dragon City. Samantala, sa kabilang banda, isang guro ang nasa harap ng klase at sinabihang tumingin sa kanya ang mga estudyante. Ngunit ang isa sa mga estudyante sa likod ay natutulog. Habang galit na inuutos ng guro na magmadali at tumingin sa kanya, tuluyang nainis ang guro at tinanong ang klase kung paano nila malalaman ang itsura ng mga halimaw kung hindi sila makikinig. Nagtawanan ang mga estudyante, na lalong ikinagalit ng guro, kaya't sinabihan niyang tigilan nila ang pagtawa. Biglang napasigaw ang natutulog na estudyante at biglang bumangon. Ang pangalan niya ay Meng Chao. Litong-lito siya habang ang babaeng nasa harap niya ay sinabihan siyang parang tanga siyang natutulog. Nakilala ni Meng ang babae bilang kanyang kaklase. Tiningnan niya ang kanyang kamay, at nagtanong kung hindi pa ba siya patay. Nilibot niya ng tingin ang buong silid. At nagulat siya nang makita niya sa pisara na may 50 araw na lang bago ang National College exam. Lalo siyang nalito. Alam niyang dapat patay na siya, ngunit ngayon ay bumalik siya sa kanyang 3 taon sa paaralan. Natigilan siya nang ma-realize ang nangyari. Nabagsakan ng lungkot si Meng nang maunawaan niyang kailangan niyang kunin ang National College exam, na para sa kanya ay mas masahol pa sa kamatayan. Galit nang tumingin ang guro, na si Teacher Yan, kay Meng at sinabihan siyang huwag guluhin ang klase kung siya lang ay matutulog. Nakilala ni Meng ang guro bilang si Teacher Yan at napasigaw, hindi po ba kayo namatay? Pagkatapos ma-realize ang kanyang pagkakamali, mabilis niyang binawi ang kanyang sinabi at nagsabing buhay pa rin po kayo. Tumahimik ang buong klase habang lahat ay nakatingin kay Meng, at tila napako sa kanilang kinauupuan. Isa niyang kaklase ang nagbigay ng thumbs up kay Meng at sinabi na tulad ng inaasahan sa kanya na dating pinakamalakas sa Class 6, dagdag pa ng lalaki na mag-oorganisa raw sila ng engranding libing para sa kanya. Nag-init ang tenga at ilong ni Teacher Yan sa galit habang tinatanong si Meng kung gusto ba niyang magpaliwanag. Napamura si Meng sa kanyang sarili, alam niyang nasa malaking gulo siya. Yumuko siya ng sobrang lakas kaya't tumilapon ang kanyang upuan sa likod ng silid habang humihingi siya ng tawad. Sinabi niyang nanaginip lang siya ng masama, ngunit ang huling bahagi ng kanyang paliwanag ay may tanong. Sinabi ni Meng na nanaginip siya ng tungkol sa mga dayuhang halimaw na sumakop sa Dragon City at winasak ang kanilang makasaysayang bayan. Nagising siya sa takot. Dagdag pa niya, si Teacher Yan raw ay sobrang matapang sa kanyang panaginip at iginagalang siya bilang isang martir. Ngunit nanatili ang malupit na tingin ni Teacher Yan, at inulit ang sinabi ni Meng na sa panaginip nito, nasira ang Dragon City at namatay siya. Si Teacher Yan ay mahigpit na pinisil ang kanyang mga kamay hanggang sa ang bungo ng halimaw na nasa loob nito ay nagsimulang madurog. Naalala ni Meng si Teacher Yan kung paano ito namatay sa kanyang panaginip.
Sinabi ni Meng kay Teacher Yan na huwag mag-alala dahil namatay siya ng walang sakit at ito'y isang payapang kamatayan. Pero sa kanyang isipan, naisip niya na si Teacher Yan ay napunit ng pira-piraso sa loob lamang ng ilang segundo. Kaya dapat hindi na siya makakaramdam pa ng sakit. Sa kabilang banda, tuluyang dinurog ni Teacher Yan ang bungo ng halimaw na hawak niya habang sinasabing katawa-tawa ang sinabi ni Meng tungkol sa pagkawasak ng Dragon City. Iniutos ni Teacher Yan kay Meng na tumayo sa gilid ng pader, nakataas ang ulo, nakalabas ang dibdib, nakapasok ang tiyan, at nakalabas ang puwitan. Habang ginagawa ito, tinanong ni Meng si Teacher Yan kung paano niya ilalabas ang kanyang puwitan kung nakadikit siya sa pader. Ngunit tinignan lang siya ni Teacher Yan ng masama, kaya't pinili na lang niyang manahimik. Iniutos ni Teacher Yan na sagutin siya ni Meng ng malakas kung totoo bang nawasak ang Dragon City 50 taon na ang nakalilipas, noong pumasok ang lungsod sa ibang mundo at nagdusa sila sa mga salot, pati na sa pananalasa ng mga zombie. Naalala ni Teacher Yan na matapos ang sakuna ng zombie, dumating ang makapal na ulap at nagsimulang lumitaw ang mga halimaw. Maraming martir ang nag-alay ng kanilang buhay upang makuha ang pulgada bawat pulgada, na lugar na maaari nilang tirhan mula sa mga halimaw. Lumapit si Teacher Yan sa mukha ni Meng at tinanong siya kung sumuko ba ang mga tao sa mga halimaw at kung nawasak ba ang Dragon City. Tumindig ng diretsyo si Meng at buong tapang niyang sinagot si Teacher Yan, hindi po sumuko ang mga tao sa mga halimaw, at hindi po nawasak ang Dragon City. Sinabi ni Teacher Yan na kapag nawala ang makapal na ulap, ang kanilang hukbong bakal ay aabanti na parang mga tigre na bumababa mula sa kabundukan, dala ang kaluwalhatian ng kultura ng daigdig sa ibang mundo. Kaya't sa kasalukuyang estado nito, imposibleng masira ang Dragon City ng mga halimaw mula sa mundong iyon. Naalala ni Teacher Yan ang sinabi ni Meng na ang mga halimaw ay sobrang mabangis, ngunit ipinaalala niya na ang mga taga-daigdig ang pinakamabangis sa mundong iyon. Isa sa mga estudyante ang ginanahan at sumang-ayon kay Teacher Yan, sinasabing ang kanilang planeta ang pinakamalupit. Ilan pang mga estudyante ang nagliyab sa determinasyon, sinasabing sa huli ay lilipulin nila ang ibang mundo. Tumayo ang isa pang estudyante at sinabi kay Teacher Yan na tama ang kanyang sinabi. Aniya, dapat nilang pagbutihin ang pag-aaral at magsanay ng mabuti upang maging mga superhuman at makatulong sa pag-angat ng Dragon City. Hindi sila dapat matakot sa mga kaaway, kahit na parang mababanggas na tigre ang mga ito, o magduda sa pagkawasak ng Dragon City. Sinulyapan niya si Meng at sinabing, "Siyempre, may iilan lang na duwag," sabay tingin sa kanya. Nagtaka si Meng kung siya ba ang tinutukoy ng estudyante habang itinuturo ang kanyang sarili. Itinaas ng estudyante ang kanyang mga kamay at sinabing karamihan sa kanila ay naniniwala na tiyak na magtatagumpay ang Dragon City at ang daigdig. Nagsimulang mag-cheer ang buong klase, maliban sa isang estudyanteng may kulay rosas na buhok. Karamihan sa mga babae sa klase ay humanga sa estudyanteng nagsalita, na kanilang class representative. Habang pinupuri ang kanyang kagwapuhan, may nagsabing bumagsak na raw si Meng nitong mga nakaraang araw, kaya lagi na lang natutulog sa klase. May nagsabi pang hindi dapat sisihin si Meng, dahil may nangyari raw sa kanyang cultivation at malubha siyang nasugatan, kaya bumagsak siya mula unang pwesto hanggang sa pinakahuli sa klase. Ngunit may isa pang nagsabi na hindi dapat sumpain ni Meng ang pagkawasak ng Dragon City. Samantala, iniisip ni Meng kung sinusubukan bang manggulo ng class representative at kung may galit ba ito sa kanya. Naalala niya ang nakaraang buhay niya, kung saan hindi siya nakadalo sa college entrance exam dahil sinaktan ng class representative ang kanyang mga internal organs. Ngunit nang nagkaroon ng laban ang Dragon City laban sa isang tunay na sibilisadong lahi, tumakas ang class representative sa labanan, at nakiusap sa halimaw na hayaan siyang mabuhay kapalit ng pagbibigay ng mga impormasyon. Napuno ng galit si Meng at naglakad papunta sa class representative, ngunit bigla siyang tumigil. May nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata. Tinawag niya ang class representative, na napansin ang kakaibang tingin ni Meng, malayo ito sa dati niyang mga mata. Ngumiti si Meng nang may kabangisan, yumuko, at nagsabi na maraming naituro sa kanya ang class representative. Aniya, naantig siya at labis na nagpapasalamat kay Teacher Yan at sa class representative sa pagturo ng kanyang mga pagkakamali.
Mula ngayon, sisiguraduhin niyang magiging matatag siya at magsasanay ng husto upang makatulong sa pag-angat ng Dragon City sa ibang mundo. Lubos na yumuko si Meng habang sinasabi na ibibigay niya ang kanyang buong lakas para rito. Nasiyahan si Teacher Yan sa sinabi ni Meng at sinabihan siyang matuto pa mula kay Zhuo Haoran, ang kanilang class representative. Inutusan siya ni Teacher Yan na pumunta sa likod ng klase at gawin ang Dragon Hibernation stance hanggang matapos ang klase ng walang anumang reklamo. Sumang-ayon si Meng sa utos ni Teacher Yan. Nagulat ang lalaking may kulay rosas na buhok at inisip niya na hindi nga ginawa ni Meng ang siyam na pangunahing postura kani-kanina lang, kaya kung mapapanatili niya ang Dragon Hibernation stance ng kalahating oras, malamang nagag-apang na lang siya pauwi pagkatapos ng klase. Samantala, nagkamot ng ulo si Meng at sinabi na ang Dragon Hibernation stance ay isang napakasimpleng elementaryang postura na lipas na sa panaginip niya, kaya't nakalimutan na niya kung paano ito gawin. Narinig ng mga kaklase niya ang sinabi niya at pinagtawanan siya. Sinabi ng isa na sa tingin niya ay malupit si Teacher Yan, ngunit masyado pa raw magaan ang parusa nito. Isa pa ang nagsabi na hindi pa niya nakikita ang ganitong kagaling na umarte, at dahil sinabi ni Meng na madali ito, makikita raw nila kung sino ang gag-apang palabas mamaya. Isa pang kaklase ang nagsabi na tigilan na ni Meng ang pagpapanggap na astig at magmakaawa na lang siya para sa awa. Ngumiti si Zhuo Haoran at sinabi na si Meng ay isang bulok na itlog sa kanilang batch, at iyon ang nararapat sa kanya. Biglang ngumiti si Meng. Inilagay niya ang kaliwang paa sa harap, at ang kanang paa sa likod upang baguhin ang kanyang postura. Inilagay niya ang kanyang kanang kamay sa likod at ang kaliwa sa harap, sabay gumanap ng Dragon Hibernation stance. Umihip ang banayad na hangin sa mga kurtina at nagkaroon ng sandaling katahimikan. Nagulat si Teacher Yan. Maging ang mga kaklase ni Meng na kanina'y nangungut siya sa kanya ay nagulat din, dahil ang kanyang Dragon Hibernation stance ay napakahusay, mas magaling pa kaysa kay Zhuo Haoran. Isa pa nga ang napasukan ng dugo habang nagsasabing ilusyon lang ang nakikita niya, at ginagamit daw ni Meng ang kanyang buhay upang magpanggap na astig, kaya't hindi raw siya magtatagal ng 1 minuto sa posisyong iyon. Humingi ng paumanhin si Meng kay Teacher Yan, at sinabing hindi na siya nakakapagsanay ng Dragon Hibernation stance kaya hindi perpekto ang kanyang galaw. Ngunit sinabi niyang babaguhin niya ito pag-uwi, at humiling siya kay Teacher Yan na patawarin siya roon. Hindi na nagkomento pa si Teacher Yan, at agad siyang bumalik sa kanyang lecture. Ang tatlong kaklase na nangungut siya kay Meng kanina ay nagsabi na parang mula nang magising si Meng, ang kanyang postura at kakayahang magpanggap na astig ay tila tumaas. Samantalang si Zhuo Haoran, bagamat mukhang walang pakialam, ay galit na galit sa loob habang dinudurog ang hawak niyang panulat. Inisip niya na dahil ipinahiya siya ni Meng, ipaparamdam niya rito ang pagsisisi. Samantala, habang nakaposisyon pa rin si Meng, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. May napansin siyang kakaiba. Habang patuloy na kumikislap ang kanyang mga mata, nagtataka siya kung ano ang kanyang nakikita. Tila may lumitaw na sistema sa harapan niya. Bigla itong nagbigay ng abiso na matagumpay na nabind ang Kindling, at ang pagkakakilanlan ng host ay na-verify bilang si Meng Chao, ang Fire Relayer. Nakilala ni Meng ang apoy mula sa kanyang bangungot. Naalala niya na noong nawasak ang Dragon City, ang kakaibang apoy na iyon ay bumuga mula sa gitna ng lungsod at pumasok sa kanyang katawan. Kitang-kita niya ang apoy sa kanyang paningin. Biglang binati siya ng sistema, sinasabing siya ang Fire Relayer ng sibilisasyon, at hiniling na gawin niya ang kanyang makakaya upang ipasa ang apoy ng sibilisasyon. Iniulat din ng sistema na ang kanyang paunang gantimpala ng contribution points ay 10,000, at tinanong siya kung nais ba niyang ipamahagi ang mga puntos upang e-upgrade ang sarili niya sa pinakamainam na estado. Napansin kasi ng sistema na may mga luma siyang internal injuries at wala siyang kasanayan sa anumang pangunahing teknik. Sinabi ni Meng na mabuti ito. Habang nasa proseso ng pagpapagaling, humanga siya dahil ang kanyang mga internal injuries na hindi kayang gamutin ng mga doktor nang magkamali ang kanyang cultivation noong nakaraang taon ay gumaling. Ramdam niyang muling nagdikit ang kanyang napunit na mga kalamnan at litid. Aliw na aliw si Meng habang tumataas ang porsyento ng kanyang paggaling. Sinabi niya sa sistema na huwag titigil. Napansin din niyang ginamit ng sistema ang kanyang 3,500 contribution points upang makakuha ng ilang teknik.
Naluluha siya sa saya habang sinasabi na naibalik na rin ang kanyang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay, at napagtanto niyang napakalakas niya noon. Biglang nalito si Meng nang biglang huminto ang sistema. Tinanong niya kung bakit ito tumigil at inutusan itong magpatuloy. Galit na galit siya habang sinasabi sa sistema na huwag itong titigil dahil marami pa siyang contribution points. Ngunit nagpakita ang sistema ng abiso na nagsasabing 3 na lang ang natitira niyang contribution points, at hindi sapat iyon upang ipagpalit sa kahit ano. Naalala ni Meng na nagsimula siya sa 10,000 contribution points, kaya't nagtaka siya kung paano ito naubos ng ganun kabilis. Nanginginig siya habang tinanong ang sistema kung maaari ba siyang itulak sa master level, kapalit ng isang pirmadong dokumento na nagpapakita ng utang niya. Tumanggi ang sistema at sinabi, ang apoy ng sibilisasyon ay kailangang magpatuloy ng walang katapusan. Kapag mas malakas ang sibilisasyon, mas magiging malakas ang fire relayer. Kaya't sinabi ng sistema na magmadali siyang mag-ambag sa sibilisasyon upang ma-unlock ang mas maraming kasanayan at misyon. Napaisip si Meng kung paano siya makakakuha ng contribution points. Ilang sandali lang, tumunog ang bell. Tinitigan siya ni Teacher Yan ng matagal, saka sinabi sa klase na sila'y dismissed na. Hindi makapaniwala ang 3 niyang kaklase na nagawa ni Meng na mapanatili ang postura. Sinabi ng isa na kung tama ang gagawin mong postura, mabuti yun para sa pagpapalakas ng vitality. Sinabi naman ng isa pang kaklase na mukhang bumabalik na sa dating anyo si Meng bilang top student ng klase. Samantala, malapit nang mawalan ng ulirat si Meng sa gutom. Iniisip niyang pakiramdam niya'y matutunaw na ang kanyang sikmura. Napagtanto niya na malamang ay kinonsumo ng apoy ang kanyang enerhiya upang ayusin ang katawan at gisingin ang mga kasanayan, kaya't kailangan niyang punan ito ng sarili niyang paraan. Biglang isang malaking anino ang sumugod kay Meng. Ito ang lalaking may kulay rosas na buhok kanina, si Chu Fixong, ang matalik niyang kaibigan. Masiglang hinampas ni Chu Fixong sa balikat si Meng. Napamura si Meng habang niyugyug siya ni Chu Fixong, na tinanong siya kung paano niya nagawang magsanay ng dragon hibernation stance ng lihim at naging sobrang galing dito. Hindi pinansin ni Meng ang sinabi ni Chu Fixong at sinabi niya rito na nakalimutan niyang magdala ng pera ngayong araw, kaya't pinakiusapan niya itong ilibre siya ng pagkain sa truck shop. Kapalit nito, ililibre niya si Chu Fixong ng 2 beses kinabukasan. Napaatras si Chu Fixong habang duda sa sinabi ni Meng, dahil hindi raw ito kailanman naging ganoon ka-generous. Ngunit ngumiti si Meng nang may kumpiyansa, at sinabi kay Chu Fixong na para na silang dalawa na magkapatid kaya't imposible siyang magsinungaling dito. Napanganga si Chu Fixong at tinitigan niya ng maigi si Meng. Maya-maya ay biniro ni Chu Fixong si Meng, sabay sabing kung maririnig ito ng buong klase, hindi siya pwedeng umatras sa kanyang sinabi. Ilang sandali pa, nasa food truck na sila. May isang taong hayok na kumakain ng maraming pagkain, si Meng iyon. Mayroon ng tambak ng mga bakanteng lalagyan ng pagkain sa tabi niya, ngunit patuloy pa rin siyang masayang lumalantak ng pagkain. Biglang may malaking aninong lumitaw sa tabi niya, sabay sigaw, magpakalalaki ka naman. Hayop ka ba? Napakarami raw niyang nakain, 2 linggong halaga ng gastusin sa pagkain ay naubos sa isang kainan lang. Nagulat si Meng nang biglang itinaas ng anino ang kanyang kamay upang hawakan siya, at hamanin siya ng laban. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Meng, ang aninong iyon ay si Chu Fixong pala. Sinampal lang siya ni Meng gamit ang likod ng kanyang kamay, sabay sabing huwag siyang gumawa ng eksena. Lumipad si Chu Fixong pabalik, tumama sa puno, at napangiwi sa sakit. Tumulo ang luha ni Chu Fixong habang sinasabing hindi raw niya matanggap ang nangyari, kaya't tumakbo siya palayo pabalik sa klase. Habang naglalakad si Meng, aksidente niyang natadyakan ang isang basyong bote. Gamulong ang bote papunta sa tabi ng isang tambak ng basura, kung saan may isang taong naglilinis. Nagkalat ang basura, at halatang nainis ang babae dahil isa na namang araw ng trabaho ang nasayang. Nag-alok si Meng ng tulong. Pinulot niya ang bote, at inihagis ito sa tamang basurahan. Biglang nag-abiso ang sistema, sinasabing nadagdagan ang kanyang contribution points ng 0.001 para sa pagtulong sa iba at 0.001 para sa pagprotekta sa kalikasan. Nagulat si Meng na ganito lang pala kasimple ang pagkakaroon ng contribution points. Ilang sandali pa,
Narating ni Meng ang hagdan kung saan naghihintay si Chu Feixiong para sa kanya. Tinawag siya nito dahil oras na para sa klase. Habang umaakyat si Meng, may dalawang babaeng dumaan sa tabi niya. Habang paakyat ang mga ito, naibunyag ang kanilang makinis na mga binti. Natulala si Meng, at napahinto habang nakatitig sa kanila. Agad siyang kinatok ni Chu Feixiong sa ulo, at tinanong kung ano ang ginagawa niya at bakit siya tumititig ng ganoon. Sinabi ni Meng na hindi ito maiintindihan ni Chu Feixiong, dahil siya mismo ay hindi rin niya ito naunawaan noon, hanggang sa sandaling yun, dagdag niya, ang simpleng buhay na kanilang tinatamasa ay sulit ipaglaban ng lahat. Namula si Chu Feixiong habang sinundan niya ng tingin ang tinitingnan ni Meng, humanga siya kay Meng at sinabing talagang kahanga-hanga ang pagiging presko nito. Sandaling naging seryoso si Chu Feixiong at tinanong si Meng kung totoo bang napanaginipan niya ang pagkamatay ni Teacher Yan at ang pagkawasak ng Dragon City. Habang nagtataka, shameless na namula at naglalaway si Chu Feixiong habang tinatanong si Meng kung naging isa ba siyang dakilang general sa panaginip niya. At lumaban hanggang sa huli, nainis si Meng at sinabing hindi ganoon ang nangyari, nilinaw niya na ilang pira-pirasong eksena lamang ang nakita niya. Tumingin ng sabik si Chu Feixiong kay Meng at inaabangan kung ano ang susunod na sasabihin nito. Nanginginig si Meng sa kaba at nagtanong sa sarili kung dapat ba niyang sabihin na isa lamang siyang simpleng frontline fighter sa nakaraang buhay niya. Pati ang tumataas na panganib ng digmaan laban sa mga halimaw ay gusto niyang banggitin ngunit nagdadalawang isip siya. Napabuntong hininga si Meng habang iniisip ang lahat. Dumilim ang kanyang mukha nang maalala ang kanyang mga magulang. Tinanong niya si Chu Feixiong kung naalala pa ba nito ang kanilang pangarap, siya na makapagtapos ng kolehiyo bilang isang superhuman. Habang si Chu Feixiong naman ay gusto maging general matapos mag-aral sa military school. Masiglang sumagot si Chu Feixiong na pinag-usapan lang daw nila yun kahapon, sinabi ni Meng na hindi mahalaga kung ano ang mga hadlang, ang mahalaga ay magawa nilang tuparin ang kanilang mga pangarap. Tumango si Chu Feixiong at sinabing dapat nilang ibigay ang lahat ng kanilang makakaya sa natitirang 50 araw bago ang entrance exams. Nag-bump fist ang dalawa habang nagpapalakasan ng loob, ngunit lingid kay Chu Feixiong, masama ang pakiramdam ni Meng, nagdesisyon siyang tulungan si Chu Feixiong dahil sa nakaraang buhay niya namatay ito ng miserable. Inangat ni Chu Feixiong ang kanyang kamao at buong tiwalang idineklara na papasok siya sa military school at magiging isang general, sumabay si Meng at idineklara na makakapasok siya sa kolehiyo at magiging isang superhuman. Sa silid-aralan ng 3 taon, Class 6, unti-unting pumapasok ang mga estudyante. Masaya silang lahat dahil ang susunod na klase ay aralin sa wika. May isang dalagang nasa sabik dahil nais niyang memorisahin ang tula ng Mulan, at ng Lotus Pond Moonlight, hindi na siya makapaghintay pa. Ang isa namang dalaga sa tabi niya ay hinahanap si Teacher Huang dahil sabik na siyang makita ito. Habang papalapit ang tunog ng mga yabag, bumukas ang pinto ng silid-aralan. Masayang-masaya ang mga estudyante dahil inaasahan nilang papasok si Teacher Huang. Ngunit si Zuo Haoran ang dumating. Ipinahayag ni Zuo Haoran na si Teacher Huang ay muling may sakit sa araw na yun. Sinabi niyang kailangan nilang pumila at sumunod sa kanya patungo sa cultivation room para sa self-study. Napuno ng pagkadismaya ang buong klase. Nagtatalo-talo sila at ipinilit na gusto nilang bumalik si Teacher Huang upang magklase sa wika. Makalipas ang ilang sandali, sinusundan na ng klase si Zuo Haoran habang naglalakad sila sa pasilyo. Binulungan ni Chu Feixiong si Meng na narinig niya na ang kanilang hometown Earth, ang mga kabataan sa kanilang edad ay may 20th klase sa wika bawat linggo. Sinabi pa ni Chu Feixiong na napakaswerte nila dahil hindi ganoon kabigat ang kanilang mga klase. Ngunit ngumiti si Meng at sinabi kay Chu Feixiong na pwede naman itong magbasa ng tula sa libro at magpahinga habang nasa cultivation room. Napansin ni Zuo Haoran ang kanilang usapan, kaya agad siyang tumabi at iniutos sa lahat na bilisan ang kanilang paglalakad. Nainis si Chu Feixiong at sinabing hindi niya talaga matitiis ang pagmamalaki ni Zuo Haoran. Bumulong siya kay Meng at nagkwento tungkol kay Zuo Haoran. Ayon sa kanya, matagal nang pasok si Zuo Haoran sa mga pamantayan para maging bahagi ng rocket class, ngunit pinili nitong manatili sa regular na klase upang maging kinatawan nila. Natuwa si Meng sa kwento at tinanong si Chu Feixiong kung ano ang dahilan sa likod nito. Ipinaliwanag ni Chu Feixiong na ang lahat ay tungkol sa mga cultivation resources na ibinibigay ng paaralan sa mga class representatives. Dagdag pa niya, malaki ang negosyo ng pamilya ni Zuo Haoran, at ang tiyuhin nito ay isang direktor ng paaralan. Gayunpaman,
Nakikipagkumpetensya pa rin ito sa kanila, ang mga mahihirap, para sa mga resources. Tumango si Meng bilang pagsang-ayon, at sinabi na kung hindi dahil sa koneksyon ng tiyuhin ni Zhuo Haoran, si Chu Feixiong sana ang class representative, habang papunta na sila sa cultivation room at nagsisimula na sanang pag-usapan ni Meng ang tungkol sa resources, biglang lumingon si Zhuo Haoran sa kanila. Galit na sumigaw si Zhuo Haoran sa mga nasa likod, tinatanong kung bakit sila nagkakagulo at nagsasayang ng oras, agad na nag-init ang ulo ni Chu Feixiong, bagaman hindi binanggit ni Zhuo Haoran ang kanilang mga pangalan, malinaw na sila ang pinatatamaan nito. Sa sobrang galit, nagpauna si Chu Feixiong, tinawag si Zhuo Haoran na anak ng at nagbabantang turuan niya ito ng leksyon, ngunit nanatiling kalmado si Meng, at hinawakan si Chu Feixiong sa balikat para pigilan ito. Sinabi niya na mag-focus muna sila sa kanilang cultivation at harapin na lang si Zhuo Haoran sa tamang panahon. Napigilan ni Meng si Chu Feixiong, ngunit nanatili itong iritado at masamang-masama ang tingin kay Zhuo Haoran. Samantala, seryoso namang nakatitig si Meng kay Zhuo Haoran habang iniisip ang sunod nilang hakbang. Sa pagpapatuloy, makalipas ang ilang sandali, narating na ng kanilang klase ang cultivation center. Sa paligid, ay may boxing ring at iba't iba pang kagamitan sa gym. Tumayo si Zhuo Haoran sa harapan at inihayag na ito ay magiging self-study class, kaya ang bawat isa ay kailangang pumili ng tamang proyekto para sa kanilang pagsasanay. Banilinan niya ang lahat na bawal magpabaya. Samantala, tumayo si Meng sa harap ng isang training equipment, habang iniisip na mula sa araw na yon, sisimulan na niyang mag-training ng seryoso, tumira siya ng isang suntok, ngunit nang bumagsak ito sa kagamitan, halos walang tunog na maririnig, napagtanto ni Meng na wala pa siyang sapat na lakas, gutom pa rin siya, at naisip niya na ang enerhiya ng kanyang katawan ay naubos dahil sa apoy na nag-ayos ng kanyang mga sugat. Napadapa si Meng sa training equipment, napaisip na bagamat tinulungan siya ng apoy na ma-repair ang katawan niya at gisingin ang kanyang mga kakayahan, hindi niya ito masuplayan ng lakas, para siyang isang tangke na walang gasolina, nangangailangan siya ng maraming cultivation resources upang mapuno ang kanyang enerhiya. Habang pabagsak si Meng sa training equipment, napansin siya ng ilang babae at nag-usap ang mga ito, sinasabing sayang si Meng dahil maaari sana itong maging isang kahangahangang lalaki. Habang abala si Zhuo Haoran sa mabigat na pagsasanay gamit ang weights, napansin niya si Meng, agad niya itong senita. Sinabing kung nais niyang mag-training, dapat niya itong gawin ng seryoso, kung hindi, mas mabuting ipaubaya na niya ang kagamitan sa mga estudyanteng gustong magsanay. Labis na nadismaya si Meng kaya umalis na lamang siya mula sa equipment, napansin ni Chu Feixiong ang kanyang kaibigan at sinabing siya'y masyadong naubos ang lakas sa nakaraang panahon kaya dapat siyang magpahinga muna. Ngunit umupo lang si Meng sa isang sulok at sinabing ayos lang siya. Habang nagsasanay si Chu Feixiong sa punching sandbag, tinanong niya si Meng kung nakalimutan na ba nito ang mga basics, dahil sa tagal nang hindi nito nag-e-ensayo, tahimik lamang si Meng habang pinagmamasdan si Chu Feixiong. Naiinis si Chu Feixiong, kaya tinanong niya si Meng kung iniisip ba nito na mali ang paraan niya ng paggamit ng puwersa. Nagpatuloy si Chu Feixiong, sinasabing tinuturing niya si Meng bilang kanyang matalik na kaibigan, ngunit ngayon ay parang niloloko lang siya nito. Agad na sinabi ni Meng na hindi yun ang ibig niyang sabihin, at tungkol ito sa paraan ng pag-execute niya ng puwersa, ngunit bago pa matapos ni Meng ang paliwanag, inunahan na siya ni Chu Feixiong, sinasabing ang nais ba nitong sabihin ay na ang kanyang paraan ng paggamit ng puwersa ay basura, dagdag pa ni Chu Feixiong na pakiramdam niya ay napakayabang ni Meng. Bigla namang nagliwanag ang mata ni Meng at nagkaroon siya ng ideya. Sinabi niya kay Chu Feixiong na sumama ito sa kanya sa banyo. Sa loob ng banyo ng mga lalaki, pagpasok nila, sinigurado muna ni Meng na walang tao sa paligid, at agad niyang isinara ang pinto. Nagulat si Chu Feixiong at tinanong si Meng kung ano ang ginagawa nito. Tumawa si Meng na may halong kapilyuhan at sinabing tanggalin ni Chu Feixiong ang kanyang damit upang maeksamin ang kanyang mga kalamnan. Nerbyosong tinanong ni Chu Feixiong si Meng kung ano ba talaga ang balak nito at sinabing kahit labanan siya ni Meng, hindi siya nito matatalo. Napagod si Meng sa mga tanong kaya diretsahang tinanong niya si Chu Feixiong kung nararamdaman ba nito ang parang lalabas na lakas tuwing ginagamit niya ang reckless bull force, hanggang sa bandang ibaba ng kanyang tadyang. Nagulat si Chu Feixiong sa tanong na ito at nagtanong kung paano nalaman ni Meng ang tungkol doon. Sa halip na sumagot, naupo si Meng sa sahig,
at muling tinanong si Chu Feixiong kung nakakaramdam ba ito ng matinding sakit mula sa talampakan hanggang tuhod tuwing lumalakad. Labis ang pagkagulat ni Chu Feixiong at tinanong kung paano alam ni Meng ang mga ito. Ipinaliwanag ni Meng na hindi pa ganap na naunawaan ni Chu Feixiong ang kahulugan ng Reckless Bull Force, at kalahati lamang ng lakas nito ang umiikot sa kanyang katawan. Idinagdag pa niya na kung magpapatuloy si Chu Feixiong sa maling paraan ng pagsasanay, maaari itong magka-osteoporosis. Natakot si Chu Feixiong, kaya agad niyang hinawakan ang kanyang mga paa at nakiusap kay Meng na tulungan siya. Inutusan ni Meng si Chu Feixiong na muling gamitin ang puwersa upang makita niya. Maya-maya, isang malakas na sigaw ng kasiyahan ang narinig mula sa loob ng banyo. Pagkalabas nila ng banyo, excited na sinabi ni Chu Feixiong kay Meng na pakiramdam niya'y nadagdagan ang lakas ng kanyang suntok nang hindi bababa sa 3%. Sinabihan siya ni Meng na bumalik sa equipment at subukan ang resulta ng kanilang ginawa. Nakangiti si Meng habang pinagmamasdan si Chu Feixiong, ngunit sa loob-loob niya, iniisip niyang marami pa siyang kailangang gawin upang maging mas malakas. Biglang napansin ni Meng ang system na lumitaw sa harapan niya, kasabay ng isang system notification na nagbigay alam sa kanya na tumaas ng 10 ang kanyang contribution points dahil tinulungan niya si Chu Feixiong at nakatulong siya sa pagpapalakas ng isang ordinaryong mamamayan. Dahil dito, tumaas ang kabuuang lakas ng pakikidigma ng Dragon City. Napagtanto ni Meng na kailangan lang niyang turuan ang mga mamamayan ng Dragon City ng martial arts mula sa hinaharap para ituring na kontribusyon sa sibilisasyon. Ngunit naisip ni Meng na kung maituro niya ang martial arts ng hinaharap sa lahat ng mamamayan upang maging 100 beses na mas malakas sila kumpara sa kanyang bangungot, tiyak na kaya nilang talunin ang mga pambihirang nilalang mula sa kabilang mundo. Sa gayon, napagtanto ni Meng na ang tunay na kahulugan ng contribution points ay ang mas malakas ang kultibasyon, mas lalakas din siya. Biglang nagbigay ng notification ang system kay Meng na pumili ng gantimpala para sa kanyang unang kontribusyon. Ang mga pagpipilian niya ay: una, i-upgrade ang Reckless Bull Force, na nagkakahalaga ng 756 na contribution points. Pangalawa, i-unlock ang Basic Gun Skill na nagkakahalaga ng 3,100 contribution points. Pangatlo, i-unlock ang Ripple Force na nagkakahalaga ng 1,500 contribution points. Nag-isip si Meng kung alin ang pipiliin niya. Sa huli, pinindot niya ang system screen, at pinili ang Basic Gun Skill. Napangisi siya at sinabi, dahil libre naman, syempre pipiliin ko ang pinakamahal, hindi na kailangang pag-isipan pa. Pagkatapos, ngumiti si Meng nang may pagka-sinister habang sinabi kay Chu Feixiong na huwag mag-alala dahil sisiguraduhin niyang makakapasok ito sa military school. Napansin ni Chu Feixiong ang ngiti ni Meng at inisip niyang mukhang masama iyon. Ilang sandali pa, nakatayo na sina Chu Feixiong at Meng sa harap ng isang makina. Tinanong ni Chu Feixiong si Meng kung saan ito natutunan ang kakaibang teknik. Tumawa lang si Meng at sinabing mamaya na nila yun pag-usapan, at dapat muna nilang subukan ang maximum punching strength ni Chu Feixiong. Agad na sumang-ayon si Chu Feixiong, at nag-concentrate habang pinalalabas niya ang kanyang aura bilang paghahanda sa pagbato ng suntok. Biglang may sumigaw sa kanila, pinapatigil sila at tinatanong kung sino ang nagbigay ng pahintulot sa kanila na gamitin ang punching force gauge. Ito ay si Zuo Haoran. Sinabi ni Zuo Haoran kay Chu Feixiong na tumakas sila ni Meng pagkatapos magsimula ang klase at bumalik 20 minuto na ang lumipas, at agad niyang gustong subukan ang kanyang punching strength. Tinanong ni Zuo Haoran si Chu Feixiong kung may permiso ba siya para doon. Naiinis na si Chu Feixiong at tinanong si Zuo Haoran kung akala ba nito ay guro siya. Sinabi ni Chu Feixiong na nagkaroon lang siya ng epiphany tungkol sa Reckless Bull Force, at tinanong niya si Zuo Haoran kung bakit ito nakikialam, samantalang kahit si Teacher Yan ay hindi siya pinipigilan. Ngumiti ng mayabang si Zuo Haoran at sinabing nakita daw niyang baluktot ang tindig ni Chu Feixiong at mali sa tamang Reckless Bull Force, kaya't nagtataka siya kung anong klaseng epiphany ang naranasan nito kung hindi naman ito may patama ang suntok. Sinabi ni Zuo Haoran na kung gusto ni Chu Feixiong gamitin ang punching force gauge, dapat muna itong lumayo at tunay na intindihin ang Reckless Bull Force. Galit na si Chu Feixiong at handa nang sumugod kay Zuo Haoran, tinatanong kung may problema ba siya sa Reckless Bull Force niya, pero pinigilan siya ni Meng. Sinabi ni Meng kay Zuo Haoran na kung yun ang kaso, mas mabuting ipakita nito sa kanila ang tamang Reckless Bull Force upang matutunan nila ito ng maayos dahil dapat silang mag-aral ng mabuti. Ngumiti ng mayabang si Zuo Haoran,
Hinubad ang relo niya, at sinabing tingnan nila ng mabuti ang gagawin niya. Mabilis siyang lumapit, at binato ang isang malakas na suntok sa punching force gauge. Napakalakas ng suntok niya kaya't bahagyang umusag paatras ang gauge. Ipinakita ng gauge na ang lakas ng suntok ni Zuo Haoran ay 225 kilo. Isang babae mula sa klase ang nagsabi na ang record ni Zuo Haoran ay ang pinakamataas na naitala sa klase, at matagal niyang pinaghirapan yun maabot dati. Pero sa pagkakataong ito, para lang siyang casual na sumuntok. Isa pang babae ang nagkomento na sobrang bilis ng pag-unlad ni Zuo Haoran nitong nakaraang 2 buwan, kaya tiyak na makakapasok siya sa isang sikat na kolehiyo. Dagdag pa ng isa, mas maliit daw si Zuo Haoran kumpara kay Chu Feixiong, pero ang lakas ng suntok niya ay mas mataas ng 5 kilo. Mataas ang kumpiyansa ni Zuo Haoran nang tanungin sina Chu Feixiong at Meng kung malinaw ba nilang nakita iyon. Sinubukan ng isa sa mga kaklase nila na kumbansihin si Chu Feixiong na kalimutan na lang iyon at subukan na lang ulit mamaya. Pati si Meng ay pinilit niyang kumbansihin si Chu Feixiong. Pero sa halip na pigilan, tinapik ni Meng sa likod si Chu Feixiong at sinabing bahala na siya rito. Nanggigigil sa galit si Chu Feixiong habang nakatingin kay Zuo Haoran. Binabantayan ni Zuo Haoran ang punching force gauge at sinabing bumalik na lang si Chu Feixiong at sumubok ulit kasama ang iba bago magsimula ang klase, ngunit patuloy pa rin sa paglapit si Chu Feixiong. Nang harangan siya ni Zuo Haoran, sinabihan niya itong tumabi. Pero patuloy na hinaranggan ni Zuo Haoran ang daraanan niya at sinabing bumalik na lang siya, hindi makapaniwala ang kaklase nilang nag-aawat kanina, at sinabing tapos na ang laban ni Chu Feixiong. Ngunit nagmukhang mabangis na oso si Chu Feixiong habang hinawakan niya ang braso ni Zuo Haoran, at sinabing tumabi ito. Madaling na itulak ni Chu Feixiong si Zuo Haoran at natambay ito sa sahig. Nagulat si Zuo Haoran at napaisip kung kailan pa naging ganoon kalakas si Chu Feixiong. Habang nasa sahig si Zuo Haoran, tuloy-tuloy pa rin si Chu Feixiong sa paglapit sa punching force gauge. Itinuon ni Chu Feixiong ang lahat ng lakas niya sa kanyang kamao. Nagulat si Zuo Haoran nang maramdaman niya kung gaano kalakas ang aura ni Chu Feixiong. Malakas na binato ni Chu Feixiong ang suntok niya sa punching force gauge. Napakalakas ng suntok niya kaya't bahagyang umangat ang gauge mula sa lupa, at napaatras ito ng kaunti, habang tuloy-tuloy na tumataas ang bilang sa gauge. May sumigaw sa mga kaklase nila na nalagpasan daw ni Chu Feixiong ang record ng class rep, at ito na ang bagong pinakamataas na record ng klase. Samantala, makikita sa mukha ni Chu Feixiong ang labis na pagtataka habang paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang mga kamao. Biglang umarte si Meng na parang niloko siya ni Chu Feixiong. Sinabi niya na napakadaya daw nito dahil lihim na pinagpraktisan pala ni Chu Feixiong ang napakalakas na super reckless bull force, at nalagpasan pa ang class rep. Naguguluhan ang mga babae sa kanilang klase nang marinig nila ang tungkol sa super reckless bull force. Nagkunwaring iniisip ng malakas ni Meng para marinig ng lahat ng kanyang kaklase at sinabi niyang napakamahal daw ng mga instructor na nagtuturo ng reckless bull force. Dagdag pa niya, ang pag-angat ng higit sa 10 kilo ay katumbas ng isang ika-10 puntos sa entrance exam, na ikinagulat ng mga babae sa klase dahil ganoon pala ito kaastig. Samantala, nagulat at nalito si Chu Feixiong nang tawagin siya ni Meng na kuya, at tanungin kung pwede ba siyang turuan ng super reckless bull force. Sa isipan naman ni Chu Feixiong na siya naman ang nagturo sa kanya sa banyo kanina. Sinabi rin ni Meng na huwag itong magmadaling tumanggi dahil babayaran niya ito ng mga cultivation resources bilang bayad sa pagtuturo, at sisiguraduhin niyang hindi siya malulugi. Dahil dito, napagtanto ni Chu Feixiong na sinusubukan lang ni Meng na kumita ng resources, kaya't naisip niyang kailangan niyang suportahan ang palabas nito. Na may kunwaring luha sa kanyang mga mata, nagmakaawa si Meng kay Chu Feixiong na tulungan siya nito. Agad namang sumali ang mga kaklase nila at nagsabing mga pati rin daw sila, kaya't nakiusap na tulungan din sila. Sinabi ni Meng na dahil tuturuan na rin naman ni Chu Feixiong ang isa, pareho lang ang magturo sa marami. Kaya iminungkahi niyang bumuo sila ng study group kung saan ang lahat ay magdadala ng cultivation resources bilang bayad kay Chu Feixiong upang mapaunlad nito ang kanyang estilo. Agad na sumang-ayon ang lahat ng kaklase maliban kay Zuo Haoran, na nakaupo pa rin sa sahig at galit na nakatingin sa kanila. Nagbigay ng notification ang system kay Meng na nadagdagan ng 11 ang kanyang contribution points, dahil ang kanyang mungkahi ay nagdulot ng pagkakaisa sa klase. Naging mas determinado pa ang mga estudyante sa pag-aaral, na maaaring magresulta ng mas magagandang marka na makakatulong sa sibilisasyon.
Ngumisi si Meng habang pinupuri si Chu Feixiong sa kanyang pagiging mapagmalasakit sa mga kaklase. Dagdag pa niyang sinabi na hindi daw makasarili si Chu Feixiong at malakas din daw. Kaya tinanong niya kung bakit hindi ito ang piniling class rep mula sa simula. Agad na tumingin ang lahat kay Zhuo Haoran matapos ang sinabi ni Meng, na lalo pang ikinagalit ni Zhuo Haoran. Biglang iniabot ni Meng ang kanyang kamay kay Zhuo Haoran upang tulungan itong tumayo. Sinabi niya na nagsasalita lang siya ng walang kwenta, kaya't huwag nitong dibdibin. Ngunit sa isip ni Zhuo Haoran, napakakaasiman ang tingin niya kay Meng at iniisip na nakakadiri ang ginagawa nito. Tumayo si Zhuo Haoran nang hindi tinatanggap ang kamay ni Meng at sinabing walang katotohanan ang sinabi nito. Ang class rep daw ang pinakamalaking nag-aambag sa komunidad. Ngumiti si Zhuo Haoran ngunit sa kanyang isip, determinado siyang gawing imposible para kay Meng na makapasok sa kolehiyo sa kanyang buong buhay. Lumubog na ang araw at tumunog ang kampana, hudyat ng pagtatapos ng klase. Ilang sandali pa, nasa rooftop na si Chu Feixiong kasama si Meng. Sinabi ni Chu Feixiong na kunin na lahat ni Meng dahil nasayang ang isang taon niya, kaya't kailangan niya iyon ngayon higit kanino man. Napag-usapan nila ang mga cultivation resources, at sinabi ni Meng na hahatiin nila ito sa 3 at 7, at walang pwedeng tumutol. Nang makuha ni Chu Feixiong ang kanyang bahagi, tinanong niya si Meng kung saan niya nakuha ang teknik. Sa isip ni Meng, humingi siya ng paumanhin kay Chu Feixiong dahil hindi pa niya pwedeng sabihin ang tungkol sa apoy, kaya't sinabi na lang niya na nakuha niya ito sa DIP website Underground Life Science Forum. Ipinaliwanag pa niya na maingat niyang sinuri ang Super Reckless Bull Force noong panahong yun, kaya't tiyak na maayos ito. Sinabi ni Meng na gusto lang niyang makatulong sa lipunan, ngunit hindi naman kailangang ipilit. Kaya't sinabihan niya si Chu Feixiong na kung nag-aalala ba ito sa mga panganib, dapat itong tumulong na ipaalam sa iba na nasa testing stage pa ang Super Reckless Bull Force, at maaaring maraming bug ito. Nagdesisyon si Chu Feixiong na yun ang sasabihin niya sa iba, at habang nagpapaalam siya kay Meng, pinaalalahanan niya itong umuwi rin ng maaga. Bitbit ni Meng ang kanyang backpack na puno ng mga cultivation resources, habang nakatingin siya sa tanawin sa ibaba, bakas ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Naisip niya ang Dragon City. Naalala ni Meng na minsang hindi niya nagustuhan ang mist. Dahil dito, nakulong ang Dragon City at hindi nakapagpalawak ng teritoryo ang mga Earthlang sa labas. Hindi rin niya gusto ang lungsod dahil masyadong masikip ang mga gusali, masyadong matao ang mga kalsada, at masyadong mabigat ang presyon sa pagsasanay. Para siyang karaniwang kabataan na nakabasa ng sobrang daming libro at nakapanood ng mga pelikula tungkol sa Earth. Sa Earth, 2 beses lang kada linggo ang klase ng physical education, pero 12 klase ng wika at matematika ang mayroon. Ang mga matatanda naman ay nagtatrabaho lang ng 8 oras kada araw, kumikita ng malaking pera, nakatira sa malalaking bahay, at kumakain ng purong natural na pagkain. Dumadaloy ang luha sa mga mata ni Meng habang iniisip niya na ang Earth ay isang hometown na hindi na nila mababalikan, at ang bangungot ay isang hinaharap na hindi pa dumarating, kaya sa ngayon, ang lungsod na ito ang tanging tahanan. Biglang lumitaw ang apoy sa harap ni Meng. Napagtanto niya na kahit indirect ang pagkalat ng kanyang kontribusyon, ito ay kinikilala pa rin. Inanunsyo ng sistema na tumataas ang kanyang contribution points habang ang Reckless Bull Technique ay kumakalat sa mga normal na mamamayan, at tumataas ang kabuoang lakas ng lungsod. Nasabi ni Meng na napakaganda ng pakiramdam ng nakakatulong sa lipunan. Ngunit nagulat si Meng nang marinig niya ang pampublikong anunsyo na umagaw ng atensyon ng lahat ng mamamayan. Sinabihan sila na maghanda dahil may bagong impormasyon mula sa city's weather department, bababa ang fog ngayong gabi, nangangahulugan ito na ang mga halimaw ay aatake sa lungsod. Isang napakalaking airship ang dumaan sa himpapawid ni Meng habang nagpapatuloy ang anunsyo. Sinabi nito na inaasahan nilang ang karamihan ng halimaw ay lilito sa factory sa Hilaga, kaya't inatasan ng Survival Committee ang Steel Dragon Organization, na agad magsimula ng Grade 1 war preparations, at ang ibang rehiyon ay maghanda para sa Grade 3 war preparations. Hiniling din nila sa lahat ng mamamayan na sumunod sa batas, maging alerto, at maghanda para lumaban sa mga kaaway. Napuno ng takot ang mga mata ni Meng habang ang pampublikong anunsyo ay nagpapaalala na sila ang expeditionary force mula sa Earth. Sinabi nito na ang Earth ay kasama nila at tiyak na magtatagumpay ang Dragon City. Biglang lumaki ang mga mata ni Meng sa gulat nang marinig niya na may paparating na atake ng mga halimaw.